Yan, so ayan mga ka-wonder, ayan, sobrang init, ayan, napakainit po ngayon talaga, grabe. Kahit nandito ka lang sa lilim, napakainit kasi ang baba po ng bubong. Baba po, walang kisame kahit may mga puno, yung init grabe. Yan, so ito ngayong araw na to mga ka-wonder. Yan, meron tayong rito. May nagpa-concern sa akin ng isang stand pa na standard na naman. So yung same. Wow naman! Wow! Wow! Same lang yung yung may-ari nito, yung ginawa ko po noong nakaraan na na stand pa na standard na leeg po yung sa leeg po yung naging problema, naputol po yung mga wires doon sa leeg. So yung natanggal po kasi kagad doon yung common. Yung po yung numbers na 1 and 2, yung 3 lang po na iwan, tapos yung common. Kaya isa lang po yung umaandar nung nakaraan. Pag niyoyo ko, yun yung humihinto. So ito, naging problem naman nito is mahina lang daw po, mahina. Yan, nakasaksak na po yan. Yan, testing po natin. Yan yung 1 niya, yan gumagalaw siya pero slow mo lang. 2. Yan, ganoon din po. 3. Yan, yung 3, yan, medyo umikot na siya. Kaya lang, ang tigas. Yan po ang alamin natin ngayong araw na to mga ka-wonder. So, yan. Sigurado may problema po yan dun sa pangloob. Possible po na mga bushing, shafting, or capacitor. So, yan po yung titignan natin. Check po natin yan. So, update ko po kayo. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder. So, natanggal lang po natin yung mga niya, cover niya. Ito na po yung mga parts. So, basic lang po yung pagtatanggal niya mga ka-wonder. Ayan. Tanggal nyo lang yung cover, tapos yung sa likod. Ito, isang tornilyo lang sa likod. Tapos dito sa may pinaka cover niya sa front, dalawa lang. So ayan, matigas nga mga ka-wonder. Ayan saka yung niya mga ka-wonder. Ayan, pagsaksak pa lang natin kanina, di ba? Saglit lang 'yon. Halos pinapitik lang natin yung motor. Naramdaman ko agad na mainit agad to. So bakit kaya ganun na? Yan, saka ito mga ka-wonder, kung makikita niyo po mga ka-wonder, yung niya, magkaiba po yung yung ito dapat pares black or kaya pares ganito. So ayan magkaiba yung niya sa front at saka dito sa likod, black at saka gold. Tapos itong itong pinaka windings ng motor, yan. So ngayon lang tayo naka-encounter ng ganito. What? Yung parang akala mo primer ng brown pang pintura sa bakal. So sa standard ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Ayan, kung makikita po ninyo mga ka-wonder, parang kung tutuusin, parang original parts pa naman, parang hindi pa nagalaw. So ayan ito yung sa capacitor. Wala pa namang po siyang electrical tape. Parang halos original pa po yung Okay. Pero nakakapagtaka bakit magkaiba sila ng colors ng ng hub. Damn! Gold at saka black. So yan, so malaga po rito, mapandar natin to para maging pera. So yan, so in-explain ko lang po mga ka-wonder. Yan, ang pagtatanggal naman na ito mga ka-wonder, yan, 4 na lang yan. 4 na bolt lang yan, 1, 2, 3, 4. Tanggal na yan. Ay, pang 5 yung dito sa sa gearbox. Tapos ito naman pong pinaka yung lock spacer niya.
ito yung spacer yan dyan sa hélice. Pinupukpok lang po yan ng dahan-dahan. Pipitikin nyo lang po ng martilyo, o kaya itong ito lang po yung pinampupukpok ko dyan kasi bakal din to. Nice. Yan, kung may mga bakal yung mga screw nyo, yan, pipitikin nyo lang yan. Lalabas na po yan. Pagka lumabas na yan, tapos saka nyo po hugutin ng ito. Yung po, side cutter. So tanggal na po yan. So yan. Saan ko na po ito. A few moments later. Yan, so ito na nga mga ka-wonder. So nabaklas ko na nga po yung sa motor niya. Tanggal ko na nga po tong rotor, tong shafting. So yan. So hindi pa natin alam talaga kung kaskas na to yan. May bakat na rin po siya. O, yun, pero kasi kailangan ko munang punasan, lihahin. Tignan ko kung pagka naliha ko is malalim na, may gasgas na. So palitan na po yung shafting. Kasi kapag may tama na po yung shafting, permis po yung bushing, palitin din yan. Saka yan, kung makikita nyo mga ka-wonder, pag baklas ko yung rotor na yan, kasi hinuhugot lang po itong mga na yan. Ito yung pinaka parang hélice na maliliit. Yan po yung spacer din, spacer yung mga yan para hindi po siya tutukod dito, para meron po siyang magandang balance na may yan parang konti lang po yung niya na, kasi kapag ka nawala po yung isa, dalawa yan kagaya na ito, nadurog po yung isa. Kapag itong sa huli nadurog, so ang lakas po ng niyan, ang lakas ng paling yan dun sa likod. So hindi po siya magiging maayos yung pag-andar, kasi once na dumikit yan dun, hinila niya, hindi po yan magsiswing. Iikot po yan, pero hindi po siya, kasi labas-pasok po yan. Hindi kagaya kapag ka nakalagay po yung mga spacer niya na maayos, nakaganon, nakadikit. Talagang saktong-sakto po, smooth na smooth po yung andar niyan, pati yung swing niyan, walang hindi apektado. Pero kung isa dyan ang nabasag, yan, kagaya niyan, basag po yung isa pagtanggal natin. Yan po yung na nagiinit yung motor, kasi yan, pag hugot ko pa lang halos nadurog na po, lumutong na siya sa sobrang init. Ngayon kapag umiinit po yung motor, dalawa lang din po yan, pwedeng capacitor or motor na talaga. So yan, titignan ko po muna tong capacitor, kung yan, tignan natin kung yan 1.7. Kailangan na makuha ko dyan is ganon, mga 1.7, 1.6. Kapag ka ganun pa yung nakuha ko dyan, ang may problema po dito yung motor. Ngayon, kapag ka bumaba naman yung capacitor neto ng nyari, 1.7 yan, bumaba ng 1 na lang, o kaya 9, 8 yan, wala na po yan. Kaya nagiinit siya, mahina na dahil sa capacitor. Ibig sabihin, okay pa yung motor nyan. Palitan natin yung capacitor, palitan yung mga dapat palitan dito sa pangloob nyan, sa mga shafting, bushing, kung ano yung dyan, papalitan natin. Yan, so ayan, ito na nga mga ka-wonder, ito. Tanggal ko na nga po yung capacitor na ito. So, ito na po, kinuha na natin siya ng capacitance dito sa digital. Yan 1.191. So, kulang-kulang 1.2. So, ibig sabihin, mahina na. Weak na po itong itong original na capacitor na itong So, ayan po yan. Ayan, dyan yan galing. So, laki na po ng binaba na ito, kasi may advance pa to na na ngayon. So, mga 1.1 lang sa 1.7. Yan Kaya pala nagiinit na yung motor niya dahil weak na, mababa na yung capacitance ng capacitor. Tapos ito meron akong capacitor na kasi dun sa mga bago ko, wala akong nakita na 1.7. So yung nahanap ko lang dito sa mga second hand ko, kasi yung nandoon sa mga bago ko nag-iisa na lang yung 2.0. Shoutout sa'yo, 2.0. Yan. What? Yan. Ito 1.6. So ito mas malakas pa dun sa mga bago kong 1.5. Kasi na lang po yun isang 2.0 at saka 6 na
anim na 1.5. So mas na isip natin na ilagay na lang tong 1.6 something. Ayan o. So may advance pa siya na 62. So pasok na pasok pa po sa 1.7 1.7 yan o. So 1 lang po yung yung kulang. I-compare mo po dito na 1.1 na lang. So di hamak na mas malakas pa tong 1.7 na yan. Mas malakas pa rin yan dun sa mga bago kong 1.5. So ito na lang po yung ilalagay ko kaysa yung mga bago ko na capacitor na 1.5. So ayan, tapos ito mga kawander, yan, yung mga ginamit nating liha, yan. So ayan, naliha ko na po siya, yan, parang bago na oh. So kung makikita nyo po mga kawander, yung bakas nung sa busing, halos hindi na po maaninag, hindi na po mahalata, hindi na po makita. So ibig sabihin, Nice. okay pa to mga kawander kasi wala pa siyang gas-gas. Kasi kung may gas-gas yan, hindi ko siya mapapakintab, hindi ko siya malilihan ng ganyan. May iwan na guhit at saka yun yung kakagatin ng kuko. So wala naman po. Ibig sabihin, okay pa tong shafting na to. Tapos yung mga bushing naman yan mga kawander. Yan, niliha ko rin yan. Niliha ko yan, itong mga bilog na yan. Ayan yung mga pinangliha ko doon. Pinapasok ko yung pinaikot ko. So ngayon, ikakabit ko itong capacitor na nakita ko na 1.6. Tapos, testingin ko na po to. Titignan natin kung may pagbabago dun sa under niya. So, yan, i-update ko po kayo. 1 hour later. Yan, so yan mga kawander. So, ito, nabuo na nga po natin to. So, yung mga parts na lang po yung ilalagay ko mamaya pagkaan. So, testing muna tayo mga kawander. So ito po yung capacitor niyan. So hindi pa ako nakakapag electrical tape doon. Tapos yung isang yung isang spacer na ganito na ayan, nadurog. Yan oh. So ito po yan yung galing doon sa loob. Yan yung mga nadurog oh. So pinalitan ko na po ng bagong ganito. So oh my god. Wow! So, meron na po yan sa loob. Yan. Yan. So testing muna tayo mga kawander. Tignan natin kung under na. Yan o. Oh yan. So yan. Naka number 1 pa lang yan mga kawander. 1. Yan. Malakas na o. 2. O diba? Number 2. Electric pa na siya. Gawin natin sa number 3. Yeah, number 3 palto. Yan o, talaga nakakatanggal na ng init. Yung number 3 nya. So yan, papalto talaga yung nagpagawa na ito. Kasi kakilala lang natin yan, kaya may discount na, may discount. Presyong presyong kapitbahay, presyong kaibigan. Okay na po mga Nice. kawander, yan, nilinis na rin natin yan sa na pangloob niya, yung mga bushing, shafting, kaya wala na ito magiging problema. So wag lang gamitin ng walang pahinga, ay magkakaproblema talaga to. Pero kung magiging kapalitan lang to ng isang ginawa natin, okay na. Basta steady lang yan kasi hindi pa tayo naka-electrical tape dyan mga kawander. Tinesting lang natin. So yan, final testing tayo mamaya pagka nalinis ko na yan, saka nakabit ko na to. So update ko po kayo.